Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Isa-isang tinalakay sa isinagawang situational briefing kanina ang mga komunidad na nalubog sa baha at landslide bunsod ng malalakas na ulan dulot ng habagat. Sa naturang briefing na dinaluhan ni Executive Secretary Ralph Recto, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at iba pang cabinet members, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD na tiyaking maaabot ng tulong ang lahat ng mga naapektuhan ng pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Nais rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang mga residenteng nakabalik na sa kani-kanilang tahanan mula sa evacuation centers. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, aabot sa 16,135 families ang nasa mga evacuation center. 11,363 naman ang nasa kani-kanilang mga tahanan. 54,370 family food packs at higit 2,000 ready-to-eat food packs ang naipamahagi na ng ahensya. Bukod pa sa halos 1 milyong pisong naibigay na financial aid, tiniyak ng DSWD na sapat ang kanilang nakaimbak na supplies para itulong sa mga nangangailangan. Ayon sa kalihim, 4.9 million ang naka-standby na family food packs at higit 245,000 ang non-food items. So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. If you can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it. Alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Ayon naman kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, inatasan siya ng Pangulo na ituloy ang mga proyektong kontrabaha, kabilang na ang malawakang paglilinis ng mga daluyan ng tubig at matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga pumping station lalo na sa Metro Manila. So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.